Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinakadalas tamaan ng bagyo sa buong mundo. Sa katotohanan, ayon sa PAGASA at sa World Risk Index, halos 20 hanggang 25 bagyo ang pumapasok sa ating bansa kada taon. At kalahati sa mga ito ay malalakas na nagdudulot ng pagbaha, pagguho ng luta at pagkasira ng kabuhayan. Ang dahilan nito ay ang ating lokasyon sa Pacific Typhoon Belt, kung saan direkta tayong tinatamaan ng mga hangin habagat at amihan. Para sa mga Pilipino, hindi na bago ang marinig ang mga pangalang gaya nina Yolanda, Rolly, Odette at Peng, mga bagyong nag-iwan ng matinding pinsala at alaala ng kawalan. Ngulit sa kabila ng panganib, patuloy pa ring bumabangon ang ating mga kababayan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 probinsya sa Pilipinas na itinuturing na pinakadelikado sa bagyo, batay sa mga pag-aaral ng mga eksperto, datos ng PAGASA at tunay na karanasan ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama rin dito ang mga kwento ng pag-asa at katatagan mula sa mga taong naranasan mismo ang hagupit ng kalikasan. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung saang probinsya ka nakatira at anong bagyo ang pinakamalakas na inyong naranasan. Ngayon, magsimula na tayo. Unang probinsya, Leyte, ang lupain ng bagyong Yolanda. Unang nasa listahan ng Leyte, partikular na ang Tacloban City na naging simbolo ng trahedya noong bagyong Yolanda, Haiyan, noong 2013, isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng mundo. Umabot sa higit 6,000 ang nasawi, libu-libong bahay ang nawasak at milyon-milyon ang naapektuhan. Dahil sa posisyon ng Leyte sa silangang bahagi ng Visayas, direkta itong nasasalubong ng mga bagyong galing sa Pacific Ocean. Ngunit higit sa lahat, ang nakatatak sa puso ng mga Leyteño ay hindi lang ang takot, kundi ang pagbangon at pananampalataya. Maraming pamilya ang bumalik sa kanilang mga tahanan, nagtanim muli ng palay at nagtayo ng mga evacuation center na mas matibay at mas handa. Sa tuwing dumarating ang ulan, naroon ang kaba, pero naroon din ang diwa ng bayanihan. Ayon sa mga lokal na leader, ang Leyte ay isa na ngayong halimbawa ng resilient province na may maayos na disaster plan at mas maagang babala sa mga residente. Pangalawa, Samar, lupain ng habagat at matitinding hangin. Ang Samar ay madalas ding unang tamaan ng mga bagyo mula sa Pacific, lalo na sa silangang bahagi nito tulad ng Giwan, Eastern Samar, kung saan unang naglandfall si Yolanda. Kilala ang rehiyong ito sa matitinding ulan at malalakas na hangin, lalo na tuwing buwan ng Nobyembre hanggang Pebrero. Maraming magsasaka rito ang apektado dahil sa pagkasira ng mga tanim at madalas ring nagiging isolated ang ilang barangay dahil sa pagguho ng lupa. Gayunman, ang mga taga-Samar ay may kakaibang tatag at kababaang loob. Sa kabila ng panganib, hindi nila iniiwan ang kanilang lupain dahil dito sila kumukuha ng kabuhayan mula sa pangingisda, pag-uuling hanggang sa pagtatanim ng niyog. Marami ring NGO at simbahan ang tumutulong sa kanila, nagtatayo ng mga paaralan na kayang tumagal sa bagyo at nagdadala ng solar power para sa mga panahon ng blackouts. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, Albay, laging nakaalerto sa lahar at ulan. Sa probinsya ng Albay, sanay na ang mga tao sa pagsubok ng kalikasan. Hindi lang bagyo ang kinakaharap nila, kundi pati ang pagputok ng Bulkang Mayon at ang dilubyong dulot ng lahar. Kapag bumubuhos ang malakas na ulan, mabilis ding bumababa ang takot sa mga taga-Daraga, Ginobatan at Legazpi dahil alam nilang maaaring umagos ang putik at bato mula sa bundok. Ngulit sa halip na matakot, naging bahagi na ito ng kanilang kultura ng kahandaan.
Ang mga Albayano ay kilala sa disiplina at pagtutulungan. Sa tuwing may babala mula sa pag-asa, agad na kumikilos ang lokal na pamahalaan at mga mamamayan. Hindi na kailangang utusan, alam na nila ang gagawin. Marami sa mga pamilya, lalo na ang mga senior citizen, ay may go bag na laging handa. Nandoon na ang tubig, bigas, flashlight, gamot at kahit rosaryo. Isang simbolo ng pananampalatayang Pilipino na nagbibigay tapang sa gitna ng unos. Ayon sa datos ng NDRRC, isa ang Albay sa may pinakamababang casualty rate sa bansa tuwing kalamidad. Hindi ito dahil sa swerte, kundi sa tamang kaalaman at malasakit sa isa't isa. Sa bawat tunog ng sirena, bawat sigaw ng "lumikas na", ipinapakita ng mga Albayano ang tunay na diwa ng bayanihan, na kapag handa ang puso at isipan, walang kalamidad na hindi kayang lampasan ng Pilipino. Pang-apat, Northern Samar, tahimik pero delikado. Tahimik at payapa man sa unang tingin, ang Northern Samar ay isa sa mga pinakadelikadong lugar tuwing may bagyo. Dahil sa kinaroroonan nito sa silangang bahagi ng bansa, madalas itong unang salubungin ng malalakas na hangin at alon bago pa man makarating ang bagyo sa Luzon. Noong 2014, dito unang tumama ang bagyong Ruby, hagupit, na sumira sa maraming kabahayan sa Katarman at mga karatig bayan. Maraming mangingisda ang nawalan ng bangka, ang tanging pinagkukunan ng kabuhayan ng kanilang pamilya. Sa kabila ng pinsala, kapansin-pansin ang tatag at pananampalataya ng mga taga-Northern Samar. Kahit paulit-ulit silang tinatamaan ng unos, bumabangon sila ng may panibagong pag-asa. Bago pa man sumapit ang bagyo, maririnig mo na ang mga sabay-sabay na dasal at bayanihan ng mga kapitbahay, nagtutulungan magligpit ng gamit, magtali ng bubong at maghanda ng pagkain para sa lahat. Ayon sa mga eksperto, kinakailangan pa ng lugar ng mas matibay na coastal defenses tulad ng pagtatanim ng mangrove trees upang maprotektahan ang dalampasigan laban sa storm surge. Ngunit higit pa sa mga estruktura, ang tunay na lakas ng Northern Samar ay nasa puso ng mga tao, mga Pilipinong marunong magdasal, magtiis at magtulungan kahit gaano kalakas ang bagyo. Sa bawat unos, pinatutunayan nila na ang tahimik na lugar na ito ay tahanan ng mga pusong matatag at hindi kailanman sumusuko. Pang-5, Bicol Region, Camarines Sur at Catanduanes, sentro ng malalakas na hangin. Ang Bicol Region, partikular ang Camarines Sur at Catanduanes, ay isa sa mga lugar sa Pilipinas na pinaka-eksperto pagdating sa pagharap sa malalakas na bagyo. Hindi biro ang bansag sa Catanduanes bilang the land of the howling winds, dahil taon-taon ay umaabot sa higit 150 km/h ang hampas ng hangin na tumatama sa isla. Kahit paggawa sa konkreto o makapal na yero ang maraming bahay, madalas pa rin itong bumibigay sa tindi ng bagyo. Isang patunayan kung gaano kalakas ang mga unos na dumaraan dito. Pero higit sa lahat, ang tunay na nagpapalakas sa Bicol ay ang mga tao. Kilala ang mga Bicolano sa pagiging madiskarte, matibay ang loob at handang magtulungan sa oras ng kagipitan. Kapag may paparating na bagyo, makikita mo agad ang mga tatay na nagtutulungan magpako ng bubong, ang mga nanay nag-iimpake ng pagkain para sa buong pamilya, at ang mga kabataan na umaalalay sa matatanda. Minsan, kahit wala na silang sariling stock, nag-aabot pa rin sila ng bigas o ulam sa kapitbahay. Isang kaugalian na malalim ang ugat sa kulturang Pilipino. Kahit gaano kalakas ang hangin o kalawak ang baha, hindi nawawala ang bayanihan. Pagkatapos ng bagyo, sama-sama silang naglilinis ng kalsada, nag-aayos ng poste at muling binubuo ang kanilang komunidad. Ang Bicol Region ay hindi lamang sentro ng bagyo. Isa rin itong simbolo ng tibay, pagkakaisa at malasakit ng mga Pilipino sa panahon ng panganib. Pang-6, Quezon Province, pangangib ng hangin at baha. Ang Quezon Province, dahil sa lawak nito at proximity sa Pacific Ocean, ay madalas ring direktang dinadaanan ng mga bagyo. Sa mga bayan ng Infanta at Real, madalas na nagkakaroon ng landslide at flash flood. Ang mga magsasaka ng niyog at saging ay malaki ang lugi tuwing may kalamidad.
Isa sa mga lokal na kwento ay tungkol kay Mang Lando, isang 65 anyos na magsasaka na halos masira na ang lahat ng pananim dahil sa bagyo. Pero hindi siya sumuko. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, nakakuha siya ng bagong punla at muling nakapagtanim. Para sa kanya, ang bagyo ay bahagi na ng buhay. Hindi mo mapipigilan pero pwede mong paghandaan. Kung nanunood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 6 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pang-7, Isabela, delubyong hangin at ulan sa Hilaga. Ang Isabela, na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon, ay isa sa mga probinsyang madalas salubungin ng malalakas na bagyo mula sa Pacific Ocean. Dahil sa malawak nitong lupang agrikultural, partikular sa mga palayan at maysan, malaking epekto ang dinaranas ng mga magsasaka tuwing dumarating ang masungit na panahon. Ayon sa datos ng Pag-asa at DAA, halos 60% ng kabuhayan sa Isabela ay nakadepende sa agrikultura, kaya tuwing may bagyo, hindi lang kalikasan kundi pati kabuhayan ng libu-libong pamilya ang apektado. Noong tumama ang bagyong Lawin, Haima, noong 2016, isa ito sa pinakamalakas sa kasaysayan ng bansa. Umabot sa mahigit 225 kilometers ang hangin at sinalanta ang mahigit 80,000 ektarya ng pananim. Ngumit sa kabila ng pinsala, pinatunayan ng mga taga-Isabela ang kanilang katatagan. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at mga programa ng Department of Agriculture, nagtayo sila ng mas matibay na irrigation canals, flood control projects at mga silungan para sa mga magsasaka. Ipinatupad din sa mga paaralan ang Disaster Preparedness Education na nagtuturo sa mga kabataan kung paano maghanda at tumugon sa kalamidad. Ipinakikita nito na ang laban ng Isabela ay hindi lang laban para mabuhay, kundi laban para matuto at maging mas matatag sa bawat unos. Sa bawat hampas ng hangin at bagsak ng ulan, muling bumabangon ang Isabela, hindi lang bilang isang probinsya, kundi bilang simbolo ng tibay at pagkakaisa ng mga Pilipino sa harap ng kalikasan. Pang-8, Cebu, puso ng Visayas na hindi ligtas. Kilala ang Cebu bilang puso ng Visayas at isa sa mga pinakamasiglang sentro ng turismo at kalakalan sa bansa. Ngunit sa kabila ng modernong infrastruktura at pag-unlad, hindi rin ito ligtas sa matitinding bagyo. Napatunayan ito ng manalasa si Bagyong Odette, Rai, noong 2021, isang super typhoon na tumama ng direkta sa probinsya at nag-iwan ng malawakang pinsala. Ayon sa mga ulat, halos buong isla ay nawalan ng kuryente at tubig ng higit 2 linggo at tinatayang umabot sa bilyong piso ang kabuuang pinsala sa kabuhayan, agrikultura at turismo. Nasira ang mga bahay, resort at palengke, lalo na sa mga bayan ng Southern Cebu at Northern Cebu. Maraming residente ang nagkwento ng karanasang natutulog sa dilim at kumukuha ng tubig sa mga balon, habang ang iba ay umaasa sa relief goods. Ngulit sa gitna ng unos, muling sumigla ang diwa ng bayanihan. Binuksan ng mga simbahan ang kanilang pinto bilang evacuation center at kahit ang mga may kaya ay kusang magbahagi ng pagkain at generator sa mga kapitbahay. Ayon sa mga pag-aaral sa disaster resilience, ang ganitong kolektibong pagtutulungan ay mahalaga sa mabilis na pagbangon ng isang komunidad. Ipinakita ng mga Cebuano na kahit gaano kalakas ang bagyo, mas matibay pa rin ang puso ng mga taong handang magtulungan. Sa bawat trahedya, muling nasusukat hindi lang ang lakas ng hangin, kundi ang tibay ng loob ng mga tao. Pang-9, Cagayan, bagyong at kahabaan ng daluyan ng tubig. Ang Cagayan Valley ay kilala sa malawak nitong kapatagan at sa pagkakaroon ng pinakamataas na ilog sa bansa, ang Cagayan River. Ngunit dahil dito, ito rin ang isa sa mga rehiyon na madalas tamaan ng malawakang pagbaha tuwing may bagyo. Kapag malakas ang ulan, mabilis umapaw ang ilog at ang tubig ay dumadaloy pababa sa mga bayan tulad ng Tugigaraw, Apari at Enrile.
Noong 2020, matinding sinubok ng bagyong Ulysses ang rehiyon. Halos buong Tugigaraw City ang lumubog sa baha at libu-libong pamilya ang kinailangang umakyat sa bubong upang mailigtas ang kanilang buhay. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, isa sa mga dahilan ng matinding pagbaha ay ang pagsabay ng malakas na ulan, pag-apaw ng ilog at paglabas ng tubig mula sa mga dam. Dagdag pa rito, ayon sa mga pag-aaral ng DNR at UP Resilience Institute, malaki rin ang epekto ng deforestation sa rehiyon. Ang sobrang pagputol ng mga puno sa kabundukan ay nagdudulot ng pagguho ng lupa at pagbaba ng kapasidad ng kagubatan na sumipsip ng tubig ulan. Dahil dito, ipinanganak ang mga lokal na hakbang gaya ng Tree for Life Project na pinangunahan ng kabataan sa Cagayan. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng libu-libong puno, layunin nilang maibalik ang balanse ng kalikasan at maprotektahan ang kanilang mga komunidad laban sa mga susunod pang kalamidad. Ito ay patunay na ang kolektibong aksyon ay susi sa isang mas ligtas na kinabukasan. Pang-10, Aurora, unang salubong ng bagyo sa Luzon. Ang Aurora Province, lalo na ang Baler, ay kilala bilang unang destinasyon ng mga bagyo sa Luzon dahil direktang nakaharap ito sa Pacific Ocean. Ayon sa meteorological studies, halos 70% ng mga bagyo na tumatama sa gitnang Luzon ay dumaan sa baybayin ng Aurora, kaya't kritikal ang kahandaan ng komunidad dito. Sa kabila ng panganib, ipinapakita ng mga residente ang matibay na loob at bayanihan sa bawat unos. Maraming bahay sa tabing dagat ang dinisenyo na may mataas na pundasyon at matitibay na bubong, base sa research sa Disaster Resilient Housing. Bukod dito, may mga proyekto ang gobyerno tulad ng mangrove reforestation at maayos na waste management na napatunayang nakababawas ng epekto ng storm surge at pagbaha. Ang mga mangrove, halimbawa, ayon sa pag-aaral ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA, ay nakatutulong bilang natural na hadlang laban sa malalakas na alon. Bukod sa pisikal na paghahanda, may malalim na kultura ng pagdarasal at pagtutulungan bago at pagkatapos ng bagyo, na napatunayang nakakatulong sa mental resilience ng komunidad. Ang kombinasyon ng siyentipikong paghahanda at tradisyonal na suporta ng komunidad ang dahilan kung bakit nakikibagay at nakakabangon agad ang Aurora sa bawat bagyo. Pangwakas na kaisipan. Mga kababayan, sa bawat bagyong dumarating sa ating bansa, dala nito hindi lamang panganib at pinsala, kundi pagkakataon din para ipakita ang tibay at pagkakaisa ng Pilipino. Ayon sa mga pag-aaral sa disaster resilience, ang kaalaman, disiplina at aktibong pakikilahok ng komunidad ang pinakamalaking salik sa pagbawas ng pinsala sa panahon ng kalamidad. Ang 10 probinsyang ating tinalakay, mula Leyte, Samar, Bicol hanggang Cebu, ay patunay na sa kabila ng matitinding unos, mas matindi pa ang puso at determinasyon ng bawat mamamayan. Ang kahandaan ay hindi lamang tungkol sa pagkain, tubig o evacuation centers. Mahalaga ang tamang impormasyon, bago, habang at pagkatapos ng bagyo at ang mabilis na pagtulong sa kapitbahay lalo na sa matatanda at mga bata. Pinapakita ng mga pananaliksik na ang aktibong pakikilahok ng komunidad sa disaster preparedness programs ay nagreresulta sa mas mababang casualty at mas mabilis na recovery. Kaya sa susunod na bagyo, huwag lamang tayong matakot, maghanda, magdasal at higit sa lahat, magmalasakit sa isa't isa. Ang bawat simpleng tulong, pagbibigay ng impormasyon, pagkain o suporta sa evacuation ay mahalagang hakbang para sa kaligtasan ng lahat. Sa huli, ang bayanihan, kaalaman at pananampalataya ang tunay na sandigan ng Pilipino laban sa anumang unos. Sa bawat bagyo, may pagkakataon tayong ipakita na sa puso ng bawat Pilipino laging may pag-asa at lakas na bumangon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyang ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.